padating pa lang siguro. At ang alam ko, dadating din si Attorney Luke Espiritu, isa rin karapat-dapat na mahalal sa Senado. At siyempre sa inyong butihin at matalino Mayora. Si Mayora Ellen Nieto. Nice to meet you, ma'am. And siyempre sa aking kaibigan, sister ko pa sa sorority, kakamping-kakampi, fellow Bicolana, Attorney Gigi, Maricela. Alam ko po na ang mga munisipyo na mga nandito, munisipyo ng Rizal, the following: Antipolo, Angono, Cardona, Teresa, Tanay, Taytay, Cainta, Pinangonan, Morong, Halahala, Baras at Pemilla. Napakadami pala ng mga representatives, ng mga leaders natin galing sa iba't ibang mga municipality ng Rizal. Ako po, medyo meron pa po akong boses ngayon. Unlike si Sedbang, alam ko po kahapon pa yan, walang boses. Magkasama po kami niyan sa Legazpi City kahapon. Kahapon pa lang talagang delikado na yung boses niya. Ngayon, makakapagsalita ka pa naman sa Sedbang Aquino. So magandang araw po sa inyong lahat. Ang magigiting natin ng mga leader, mga volunteers, galing sa iba't ibang bayan ng Rizal. Malaki po ang pasalamat ko sa inyo. At karangalan ko na makasama ninyo ako ngayon sa pagtitipon na ganito. Sa inyong lahat, mga taong hindi bumitiw, mga leader na hanggang ngayon ay mga lumalaban para sa tama, kayo po ay aking sinasaluduhan. Saludo po ako sa inyong lahat. Truth, justice, reform. Yun po, tatlong salita. Truth, justice, reform. Tatlong adhikain. Pero hindi lang sila simpleng mga konsepto, kundi panata. Ito ay panata. Panata natin sa isa't isa, panata natin sa ating bayan. At para sa akin, nagiging mas literal ang panata na ito sa mga tao na kailanman ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na marinig, makita at makamit ang hustisya. When I was in prison for almost 7 years, 6 years, 8 months, and 21 days, or a total of 2,454 days. Ganun po katagal. Yung pagkulong sa akin, base sa mga gawa-gawang kaso, mga trumped up charges, mga kasinungalingan. So nung ako po ay nakulong, it wasn't just my freedom that was taken away. It was my voice. It was my dignity. It was my right to fully serve as then duly elected senator of the Republic. Pero sa kabila ng lahat na ginawa nila sa akin, sa paghihirap na yon, hindi po ako bumitiw. Hindi po ako sumuko. Hindi po ako bumigay. Because truth was on my side and my fight was justice. And it was also for reform, something that this country desperately needs. So ganun po, mahirap yung naging buhay ko. But that is not my story alone. I am not alone in that story. Alam ko po, na dito sa lalawigan ng Rizal, kagaya din ng ilang lalawigan, sa bawat barangay, may inana na ulila dahil sa mga extrajudicial killings. May kabataan na hindi makapasok sa eskwelahan dahil walang pondo. May
magsasaka ng mga pinangakuan, pero iniwanan. May kababaihan na ginagawang biro sa kampanya ng ilang mga politiko para lang palakpakan sa entablado. This is not the Philippines that we were promised. Diba? At nandito tayo ngayon dahil hindi natin kayang parang lampasin na lang yun, palampasin. Nandito tayo ngayon dahil hindi katanggap-tanggap yun, yung mga ganon. Diba? Kasi nandito tayo ngayon para itama, ituwid, at ipagtaguyod o itaguyod ang isang makatarungan at matataong pamahalaan. Kaya nga po, ay tumakbo ako bilang first nominee ng ML Party List. Kilala niyo po ang ML Party List? Yes! Ang ML Party List ay mamamayang liberal, the multi-sectoral arm or wing of the Liberal Party. Ngayon lang po naging party list. Ngayon lang po magpaparticipate sa darating na Mayo 12, 2025 elections. Kasama, so ML is mamamayang liberal, ML number 6 sa balota. Kasama ko sila Teddy Bronner Bagilat bilang nominee number 2, si Erin Tanyada bilang nominee number 3. Sila ay mga lalaking mahaba ang kasaysayan sa kanilang tapat na paglilingkod. Ang ML ay tumataya para sa hustisya at reforma. At hindi lang po yan campaign slogan namin. Ito po ay ating pinaglalaban araw-araw. At alam ko po na ganyan din ang laban ninyo, mga leader, mga community leaders ng Rizal, mga leaders ng Rizal. Alam ko na mahirap ang paninindigan. Maraming tukso, maraming pagsusubok, maraming bumabatikos. Pero naranasan na po natin noong 2022. Kahit hindi natin napalanunan o natalo tayo sa ibang mga labanan, nanalo naman tayo sa konsensya ng bayan. We may have lost the election, but we gained something more lasting. Di ba tayo? VP Kiko, campaigners tayo, mga supporters tayo, ng historical and phenomenal na campaign. Yes. Si VP Lenny at ni Kiko. We may have lost, but as I said, we have gained something more lasting. Ano po ba yun? Trust, conviction, and the seed of real change. Diba? Real unity. Ano po yun? Real unity. And we had unity. And I'd like to believe that we remain united. Kaya ngayong 2025, kailangan po ituloy natin yan. Kailangan natin ituloy. Hindi natin kayang labanan ang makinaryo ng mga trapo at ng mga nagaharian yan. Hindi natin kayang labanan ang mga pwersa ng kadiliman at pwersa ng kasamaan kung tayo ay watak-watak. Kailangan natin na magsama-sama. Hindi lang sa pangalan, kundi sa prinsipyo, kundi sa pagkilos at sa ating paninindigan. Let us continue to stand for truth, especially in this age of fake news and massive disinformation. Let us fight for justice.
justice is very essential. Let us fight for justice, especially when the powerful try to rewrite history. And let us push for reforms. Because true reform is not just about power. Reform is not just about promises, but it is about power being returned to the people. Kasi yung mga tao ang may tunay na kapangyarihan. Kaya ang tawag sa atin, mga particles of sovereignty. Yan, we owe that to our constituencies. We owe that to our children. Ibalik ang kapangyarihan sa mga tao. At binabalik ang kapangyarihan sa mga tao kapag ginagamit natin ng tama ang ating karapatan na bumoto. Ang bumoto ng tama, bumoto ng may alam. Maasahan mo ba mga taga-Rizal? Boboto kayo ng tama? Boboto kayo ng may laman? Boboto kayo ng may alam? May alam. Diba? Hindi yung isang araw lang magpapakasarap dahil may natatanggap na pera at makakalimutan ng bayan. In the next 6 years, if we elect the wrong leaders, tayo rin ang magdudusa. Diba? So sa mga darating na araw at linggo, at palapit na ang araw ng halalan. Balikan lang po natin kung bakit nandito ngayon. Hindi ito para sa ating sarili. Hindi rin ito para sa partido. Ito ay para sa mga Pilipino na matagal nang naghihintay ng pagbabago. Nandiyan kami, nila Sen. Tico, nila Sen. Bam, para sa Senado. Karapat dapat silang ibalik sa Senado. They have the proven track record, they have proven integrity. Sila ay matutino, sila ay mga disente, sila ay matatalino, maaasahan. Hindi sila yung basta-basta lang sasayaw o kakanta. Magdadrama. Iboboto na at mabubudol. Diba? At nandiyan ang party list na katulad ng ML. We are offering to you as your voice. The voice of the voiceless, the voice of the powerless, the voice of the marginalized. Yan po ang pinaka-essence ng ating party list system. Nakakalungkot lang na yung party list system natin na maganda ang layunin sa ligang batas ay naaabuso, napapastardize. Kasi may ilang-ilang dyan ng mga programa ng gobyerno. Pwede ba yun? Gamitin ng isang grupo, ng isang party list, ang pangalan o yung acronym o initials ng isang programa, pero na nakaka-mislead, nakakaloko sa mga botante. Kaya kung kami sa ML, hindi lang kami magpapasabatas o magtataguyod ng mga batas na mga makakatulong talaga sa mga sektor na aming nire-represent. Ano ba yung mga sektor na aming nire-represent sa ML? Kababaihan, kabataan, magsasaka, mangingisda, manggagawa, urban poor, o yung maralitang Tagalungsod, katutubo or indigenous peoples, LGBTQIA+, PWDs, and senior citizens. Yun po ang mga sektor na nire-represent namin sa ML. Meron na po kaming mga naisip na mga priority legislation for each of those sectors. In other words, handa na kami. Ang kailangan na lang namin ay ang suporta nyo. Ang kailangan na lang namin ay sapat na boto para makaupo kami muli sa Kongreso. Kung gusto nyo pong maibalik o bumalik sa Kongreso si Laila de Lima, ang bayo ko po sa inyo, iboto nyo po number 6, ML. Kasi yung ML, hindi lang siya mamamayang liberal. Pwede rin siya as Manay Laila. Pwede rin siya as Malay
Laila, dahil malayang-malaya na po ako nung na-dismiss na po yung mga peki kong kaso. At sa mga kabataan, pwede rin po Mobile Legend. Diba? Kung nahihirapan kayo kasi medyo mahaba-haba yung mamamayan, liberal. So, sa mga bata, Mobile Legend. At tandaan niyo po, ML lang makikita niyo sa balota. Sa likod ng balota. Tandaan niyo po yung party list nasa likod ng balota. May mga nakakalimutan, balik na rin ang balota and hindi nakakaboto sa party list. Sayang lang. At ang makikita niyo lang po ay ML. Wala yung pangalan ni Laila de Lima, wala yung pangalan ni Daddy Ronald Bagila, wala yung pangalan ni Erin Tanyana. Laging ML lang. Yes. At tandaan din po, baka mo kayo magkamali rin, isa lang pong party list ang pwede ninyong iboto. Kung bumoto po kayo ng more than one, this will not be counted, this will be considered as stray votes, masasayang lang. Hindi katulad ng Senate, you can vote for more than one, maximum of 12. Hindi rin nyo kailangan pulungin yung 12. Piliin nyo lang ang mga karapat-dapat na katulad nila Sen Bam, nila Sen Kiko, nila Heidi Mendoza, nila Luke Espiritu. Yun ang mga karapat-dapat na may alay sa Senado. So for my final words, let this assembly be more than a meeting or a get-together. Let this be a recommitment, a renewal of our causes, and a rekindling of our courage. Dahil kung hindi tayo, sino ba? Yes. Kung hindi ngayon, kailan pa? So mabuhay ang Tagarizal, mga Tagarizal. Mabuhay ka na lahat. Mabuhay ang Mabuhay si Sen Bam. Mabuhay si Sen Bam. Mabuhay ang Mabuhay si Heidi Mendoza. Si Luke Espiritu. Tuloy ang laban. Yes! Totohanan, justisya at reforma. Panghuli, ano ang numero ng ML? Ano ang sign ng ML? Ganito po. Yung 5 kay Sen Bam po yan. Sa Senado. So sa Senado, hanapin niyo yung 5. Sen Bam. Pagdating naman sa party list sa likod. Ano? 5 plus Bam. Ganon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Manay Laila de Lima. Palakpakan po natin ulit. Thank you very much. So gusto po ba natin na meron pong magiging boses ng kababaihan sa Kongreso? Gusto po ba natin na merong boses ng mga magsasaka at buong mamamayan na nasa laylayan ng lipunan? Ladies and gentlemen, again, number 6 sa balota, ML Party List. Palakpakan po. Ang ating mayor, nandito po siya kanina. Palakpakan po natin, walang iba kundi si Mayor Ellen Nieto. At syempre po, ang ating minamahal na leader dito po sa Rizal, palakpakan po natin, Attorney Gigi Maristel. Mga kasama, binanggit po sa akin ni Attorney Gigi na tayo po ang magkakasama noong 2022 para kay Vice President Lenin. Totoo po ba yun? Yes! Ito daw po yung grupo na nag-house to house. Tama? Yes! Ito po yung grupo na napakasipag. Ito po yung grupo na napakaingay. Ito po yung grupo na napaka-determinado. Oh, ito po tanong ko, naka-recover na po ba tayo mula sa 2022? Hindi pa! Hindi ba? Oh, totoo po yan. Marami po sa atin, lungkot na lungkot talaga noong 2022.
at ito na naman po ang eleksyon. Pero ito po yung masasabi ko po sa inyo. Di man tayo nagwagi nung nakaraang eleksyon, ngayon po, magwawagi tayo at ipapanalo po natin ito. Ito po kakalabas na po na survey. Marami pong survey, kami po ni Senator Kiko, pasok na sa top 12. Kaya lang po, doon kami sa 12, doon kami sa 11. Kaya alam ko po, may maitataas pa yan. Meron po tayong 30 days na natitira. Sana po, i-boost na po natin yung ating lakas itong last 30 days. Ang ating mga kapitbahay, mga classmates, mga kasama sa simbahan, ang ating mga kakilala, kahit po yung mga inaaway po tayo noon, ngayon po, batiin na po natin. At sabihin natin, mga kasama, ang mga problema ng bayan, hindi naman problema ng isang grupo lang. Problema yan ng bawat Pilipino. At yung hinahanap po nating solusyon, para po yan sa lahat ng Pilipino. Kaya ngayon po tayo mag-reach out, ngayon tayo kumausap, ngayon tayo mangampanya. Sana po dala-dala ninyo si Senator Bam Aquino. Okay po? Alam niyo po, yung unang beses ko pong naging senador, 2013 to 2019, naisulong po natin ang isang napakahalagang batas. Isang batas po na alam ko, libo-libo ang natutulungan dito po sa Rizal at milyon-milyon sa buong Pilipinas. Yan po'y dahil umiikot po kami, gumagawa po ng konsultasyon at doon po, laging lumalabas noong panahon yun mula po sa mga tatay at mula sa mga nanay. Ang sabi po sa akin, Senator Bam, ang pangarap ng aming pamilya, kahit isa sa anak namin makagraduate sana. Kahit isa, okay na kami. Kaya lang kahit yun, hirap na hirap kami. Hindi namin maabot ang pangarap na yun. May magagawa ka ba para matulungan kami? Kaya doon po namin sinimulan ang isang batas na 30 years pong pinagalaban, hindi po mapasa-pasa. Pero nung tayo po, naging chairman ng edukasyon sa Senado, naipasa po natin ang isang napakahalagang batas. At yan po ang batas para sa libreng kolehiyo. I'm proud to say po, itong taon na po na libre ang kolehiyo sa Pilipinas. Dito po sa Rizal, ang URS or University of Rizal System, libre na po yan dahil po sa batas natin. Dito po sa Cainta, ang Juan Cainta College, isa pong local university, may tulong rin po ang national government, libre rin po yan. Napakahalaga po ng batas na ito dahil napakaraming pangarap ang naaabot kapag may tulong sa edukasyon. Yung batas po natin may tatlong aspeto. Unang-una, sa mga state university gaya ng URS, ano pa? PUP, UP, TUP, RTU. Ayan po, basta state university or local university, libre na po yan. 4 years, basta makapasok ka, libre na po kaagad yan. Yan po yung pinaka-sikat na aspeto ng ating batas. Pero baka hindi po alam, sa pribadong universidad, kung nangangailangan yung estudyante, may dagdag din na scholarship na pwede pong makuha kahit sa pribado. At pangatlo, meron pa pong libreng pabaon. Tulong sa pang-araw-araw na gastos ng mga estudyante natin. Tulong sa pamasahe, pagkain, pag-libro, pag-dormitoryo, kasama rin po yan sa ating batas. Kaya mahalaga po, pangalagaan ang batas na yan, ipaglaban ang batas na yan, at higit sa lahat, siguraduhin na pataas ang pondo ng batas po yan, hindi po pababa. Alam niyo po, ngayong taong ito, binaba po yung pondo ng ating batas ng 3 bilyong piso. Ibig sabihin po niyan, 50,000 na estudyante, posibleng mas maliit ang makukuha ngayong 2025. Can you imagine, mas maliit ang posible na makuha tulong sa taong ito? Kaya yung isang pangako po ni Senator Bam, dahil tayo po ang principal sponsor ng batas na yan, kung ibabalik po tayo ng Rizal, doon po sa Senado, itataas po natin ang pondo at sisiguraduhin po natin mas maraming kabataan ang makikinabang dito po sa libreng kolehiyo.
Yung isa pa pong nais natin itambal sa libreng kolehiyo, yung tinatawag po namin siguradong trabaho. Kasi napakasayang naman po kung mag-K-12 tayo, mag-college tayo, nakalibre ka, ilang buwan na po, nakagraduate ka, wala pa rin trabaho. Hindi ho ba, hindi kompleto. Hindi po kompleto ang reforma kung wala rin trabaho sa dulo ng proseso ng pag-aaral. Kaya kailangan po, ito po yung isang hangarin natin, kung tayo po magsusulong ng mga reforma sa edukasyon, idagdag na po natin dyan para makumpleto yung reforma na mayroong siguradong trabaho sa dulo ng proseso. Grade 12 man yan, na hindi po nakapag-kolehiyo, o di kaya college student, pribado man o pampubliko, dapat may siguradong trabaho sa kanilang graduation. At makita ho natin, may tulong din yung gobyerno na mabigyan ng tamang trabaho ang mga graduate at kabataan po natin. Okay po yun? Eh, syempre po, yan naman po dahil pag umikot kami ngayon at kausap namin yung kabataan, ang lagi pong sinasabi sa akin, Senator Bang, todo ang pag-aaral namin, todo ang pagkayon namin, dahil nais namin makatulong sa aming magulang. Dahil nais namin umangat, pero alam namin kung kami maganda ang trabaho, buong pamilya namin kayang umangat. Eh syempre po, mangyayari lang yan kung may suporta sa edukasyon at may suporta makakuha ng siguradong trabaho. Trabaho na regular, trabaho na makatao ang sahod, at trabaho na bagay sa pinag-aralan ng kabataan. Yan po yung hangarin po ni Senator Bang. Pwede po ba namin maasahan ang tulong po ninyo? Yes! Kailangan po namin ang tulong ninyo. Alam niyo po, noong unang beses po kami nag-usap ni Attorney Gigi. Attorney G, I think last year nag-usap tayo. Palagay ko po number 20 ata ako sa survey noon. Napakababa. Pero si Attorney Gigi po, hindi po nawala ng pag-asa. Sabi niya, lumaban ka lang, di ba? Noong 2024 po, nagsimula tayo, number 24 din po tayo. 24, naging 19, naging 15, nagtapos po ang 2024, number 15 po tayo. Nagsimula yung kampanya, number 11, 12 po tayo. Ngayon po, may mga survey tayo, umaabot na po tayo ng number 8 o number 9. Pero kahapon po, may mga survey lumabas ng mga malalaking kumpanya, nandun na po tayo sa gilid, number 12. I'm sure nakita niyo po yan, di ba? Ibig sabihin po niya, itong kampanya po natin, gumagana. Tama ang ginagawa natin. Nandun po tayo sa mga barangay, kumakausap tayo ng mga kababayan natin, tao sa tao, puso sa puso, at sinasabi natin, maghalal naman tayo ng mga lingkod bayan nang walang track record ng pagnanakaw. Mga lingkod bayan na handang magtrabaho para sa bayan. Mga lingkod bayan na walang ibang agenda kung hindi tumulong sa pamilya Pilipino. Kaya mga kasama, tayo po, magkasama tayo sa laban na ito. Hindi na po tayo bago, magkasama na po tayo noon. Ngayon po, magkasama ulit tayo. Pero ngayon po, ipapanalo po natin ito. Pwede ba sabay-sabay natin sabihin, ipapanalo natin ito. 1, 2, 3. Ipapanalo natin ito. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much. Halos isang hektaryang property dyan sa may Barangay Mayamot, Gupan, Antipolo, Rizal. Sino ang taga Antipolo rito? Meron ba? Ayun. Alam niyo ba na si Gary Valenciano at ang aking kapatid na si Angeli ay nakatira pa rin sa Antipolo? At dyan kami namalagi nung ako'y bata pa. Nung panahon na yun, dyan sa Masinag, Lopezville, Francisville, may Kingsville pa ata. Yeah, meron. Meron daw ulong gumugulong doon tuwing alas 2 ng madaling araw. Napalitaan niyo ba yung ano na yun? Meron. Diyan kami nangangabayo, puro palayan pa dyan eh. So dyan ako natutong makabayo. At dyan din ako natutong malaglag sa kabayo. But seriously, 1968, dyan din ako na-expose sa unang pagkakataon sa farming. Kasi ginawang farm yung aking
ng aking ama yung lugar na yun. Meron kaming baboy, may gulay, may manok, mayroong rabbit, may pigeon, kumpleto yun. And then in 1978, dito na kami na malagi. So hanggang 1986. Kaya nung umuwi ako nung galing Lasal Green Hills ako eh. So masasakay ako ng G-Liner, bababa ng Ortigas, pagdating dyan sa Manggahan, sasakay na naman ako ng jeep, papunta rito sa may Marcos Highway. Tapos sasakay pa ng isang jeep, Marcos Highway, papunta ng Masinag. So talagang dyan po kami na malagi. Nung wala pa yung Marcos Highway, Katipunan via A. Bonifacio, Marikina naman, bababa ng Rodriguez Sports Center, tapos sasakay ng tricycle, papunta ng Mayamot. Kaya alam ko yung Johnny's Fried Chicken, alam ko yung iba-ibang kainan dito. Kaya malapit sa akin puso ang Rizal. Pag sinabing Rizal, nako, maraming taon ako dito na malagi. At siyempre, pag malapit sa puso mo ang isang lalawigan, pagka tayo po ay pinalad at nanalo, maaari ba natin kalimutan? Hindi natin makakalimutan. At alam niyo ba, tinanong ko kung mayroong mga taga San Mateo rito, wala daw. Pero sana, kung mayroong kayo mga kaibigan, ikwento ninyo yung kwento ko. Diyan ko nakilala ang aking naging sweetheart at ngayon girlfriend for 31 years. Si Sharon. Kasal ni Anthony Pangilinan, kapatid na mas bata sa akin, at si Maricel Lacson. At inimbitahan siya bilang tagapagbasa ng Biblia, Bible. At doon ko siya unang nasilanan. Diyan sa San Mateo, Rizal. Kaya ang biro ko, pag kayo, kahit nawala ako sa Rizal, pag kayo ay naghahanap ng nais niyong makapiling panghabang buhay, ibang klase yung hangin dyan sa lalawigan ng Rizal. Pero sabi nga po nila, ang eleksyon, parang panliligaw, hindi ba? Nililigawan ng ating mga nagnanasa maglingkod daw o talagang nais maglingkod. Nililigawan ang mga tao. Alam niyo ba nung niligawan ko si Sharon at nakuha ko ang kanyang matamis na oo. Talaga naman. Aba, Mama, this coming April 28, 29 years na kaming kasal. Wow! At ano ang sikreto? Ako ay naging tapat at totoo. Hindi ko siya pinagtaksilan. Hindi ako pumayag na yung pag-ibig namin dalawa ay magkaroon ng kabiguan. Naging tapat at totoo. Totoo. Hindi totoo na ako ay membro ng takusan. Kaya hanggang ngayon ay kami pa rin. Ang totoo, pag mahal mo, hindi mo sasaktan. Yes! Pag mahal mo, re-respetuhin mo. Pag mahal mo, ibibigay mo ang puso, ang tapang para mapaglingkuran siya, maalalayan siya, at mahalin siya. At ganun din dapat ang lingkod bayan sa ating mga kababayan na magtitiwala sa araw ng halalan. Hindi dapat nagtataksil ang mga hinalan ng ating mga kababayan. Hindi dapat pagkatapos makuha ang inyong matamis na oo, ay mauuwi sa magpapayaman pala. Bibiguin kayo, babaliwalain ang inyong tiwala at suporta. Hindi yon ang dapat na lingkod bayan na ating sinusuportahan, hindi ba? Kaya mahalaga ang pagtitipon na ito dahil sa covenant, dito natin pipirmahan ang ating mga advokasya
ang ating dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng pagkakatiwala sa isa't isa, kinakailangan sukliin, maisuklit ng tapat at totoong pananampalataya. Salamat po. At dito sa Rizal, dagdag ko na rin, 3 beses akong lumaban ng senador at 3 beses akong nanalo bilang senador dito sa lalawigan ng Rizal. Kaya maliwanag, may resibo sa 3 termino natin ni minsan hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong anomalya. Dahil nagtiwala kayo, dapat ang isusukli, tapat at totoong panunungkulan. At sa usapin ng resibo, nung naalala nyo, yung panahon na maraming nabibili pa, mga 5, 6, 7 years ago, yung 1,000 piso sa palengke. At yung 500 piso, marami pang nabibili nun. At ngayon, Wala na. halos wala na. Bakit? Bakit maraming nabibili ang 1,000 piso noon? Bakit maraming nabibili ang 500 piso noon? Marami pa. Dahil yung panahon ni Pinoy, we were able to manage yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Alam niyo ba, noong September 2015, datos, resibo, pinakamababang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin sa loob ng 20 taon. September 2015. At dahil dito, maraming nabibili ang ating pera 1,000 o kaya 500. At hulaan ninyo, sino ang inatasan ni Pinoy na ayusin ang inflation ng pagkain noong mga panahon na yun? Tumpak! Tayo po ang naging Food Security Secretary. Tayo po ang inatasan ni Pinoy na ayusin yung problema ng pagtaas ng presyo ng bigas. At dahil yun ang marching orders, tiniyak natin sa loob ng 1 taon, nilabanan natin yung mga smuggler. Hindi natin pinayagan yung mga importation na sinasamantala. Sinampahan natin ng kaso ang mga tiwaling opisyal ng NFA. Nilabas na nila ang kanilang mga bigas na tinatago dahil natakot sila na pag kinumpiska natin, mawawala ang 100 milyong pisong halaga nilang tinatago. At sa loob ng 1 taon, mula 15% inflation ng bigas, bumaba sa 0.8%. Bumaba ng hanggang 3 piso 1 kilo ng bigas. Naparami natin yung 27 pesos at 32 pesos na 1 kilo ng bigas ng NFA. At ayun, pinakababang inflation sa loob ng 20 taon. At lahat tayo rito ang dahil mataas ang presyo ng bilihin. Sabi nga ni Ma'am, libre kolehiyo, siguradong trabaho. Importante yan. Siguradong trabaho. Pero merong ding nagsasabi, may trabaho nga, pero ang mahal naman ng mga bilihin. Sabi naman ng iba, wala nga kami, mura na ang pagkain, presyo ng pagkain, wala naman kaming trabaho. So kinakailangan dalawa, hindi ba? Pagkasunduan yung trabaho, pagkasunduan yung nababang presyo. Yan. At siyempre, kinakailangan din suportahan natin ang mga party list. Narito nga pala si Luke Espiritu. Siya po ay tinig ng mga manggagawa. Ang ating mga party list, MN, di ba? Party list ang ating mamamayang liberal. Pag nanalo si Laila sa Kongreso, nanalo kami ni Bam. At kung si Luke din ba ay nasa Senado na rin, aba, meron na po tayong Avengers Assemble para tugunan ang problema ng ating bansa. Yes! Ako rin pala ay nais kong magpasalamat sa inyo dahil noong nakaraang 2022, kasama natin kayo sa pagkilos para sa gobyernong tapat. At ang nakikita natin ngayon, ay mas lalong naiging maigting ang panawagan at pangangailangan ng gobyernong tapat. Hindi po ba? At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ito magpumuling para sa pagkasenador. Dahil noong pa man, hello pagkain, goodbye gutom ang ating kinampanya. At mas lalo na ngayon, talagang naririyan pa rin, tumindi pa nga ang gutom, tumaas pa nga ng dagdag ng presyo ng bilihin.
Kaya sabi ko, kailangan nating lumaban para sa ating mga kababayan. Dahil mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang ating bansa, mahal natin ang ating kapwa. Tataya tayo, lalaban tayo, kikilos tayo. Kaya hindi na, ang isa pa nating advokasya kung tayo ay palarin, isusulong natin yung batas na libreng almusal mula kindergarten hanggang grade 12. Para yung panggastos ng araw-araw ng ating mga magulang kahit paano ay mababawasan dahil sagot na ng ating gobyernong nasyonal at ng LGU ang libreng almusal. At mahalaga ito dahil nakita natin sa mga datos, sa research, kapag ang isang paaralan ay mayroong libreng almusal, mas mababa ang dropout. Tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ating mga anak. At hindi lang yun, mas maganda ang test scores. Mataas ang mga test scores sa math, sa science, dahil nga sila'y hindi kumakalam ang sikmura. Sila ay busog. Mahirap mag-aral kapag ikaw ay gutom. Mahirap matuto kapag ikaw ay gutom. Kaya ang libreng almusal kailangan ng ating bayan. Ginagawa na ito sa bansa. Sinasabi nila ba, pwede ba? Pwede ba yan? Kaya ba yan? Aba, ginagawa na sa isang ibang bansa, kayang gawin dito sa Pilipinas. At hindi lang kaya, dapat gawin. At isang particular pa na probisyon sa libreng almusal sa mga pampublikong paaralan, dapat up to 1/2, kalahati nung hinahain sa ating mga anak ay galing mismo direkta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda para tumaas naman ang kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. At pag tumaas na rin ang kita ng magsasaka at mangingisda, mas lalo silang mag-iinganyo magtanim. At pag mas mainganyo silang magtanim dahil hindi na sila binabarat sa presyo ng kanilang benta na mga ani, lalo silang dadami na nga ang aanihin. At pag marami namin aaning pagkain ng produktong agrikultura, marami ng supply ng pagkain sa merkado, marami ng supply ng pagkain sa palengke, bababa na ang presyo ng pagkain. Marami nang mabibili muli ang ating mga kababayan. At pag marami ng pagkain na nabibili ang ating mga kababayan dahil mura na, marami na tayong handa. At pag marami ng handa, marami na rin Sharon. Yes! Ayun, no? Kapag may Kiko, may Sharon. Yan ang ibig sabihin nun. Dapat masagana ang ani para bumaba ang presyo ng pagkain para lahat tayo pwedeng bumili. Isa na lang na punto. Ang Muntinlupa LGU bumili direkta sa mga magsasaka ng kamatis sa Nueva Ecija ng kanilang produktong kamatis para sa social welfare program ng Muntinlupa. Yung Sagip Saka ang naging basehan nila na tayo po ang principal author. Pag bumibili ang LGU direkta sa ating mga magsasaka at mangingisda sa tamang presyo, wala nang public bidding. Direkta na. At dahil sa batas na ito, pumayag ang LGU na bumili sa mga magkakamatis. Noong panahon na yun, 4 na piso na lang binibili yung kanilang kamatis. Luging-lugi. Hindi na nga pinipitas dahil malulugi sila sa labor. So, iniwanan na lang mabulok. Habang dito sa Maynila, 100 piso, 1 kilo ng kamatis noong mga panahon na yun. Bakit ganun? Binibili ng 4 na piso, pero binibenta ng 100 piso. Dahil sa batas na yan, pumayag ang LGU ng Muntinlupa na bilhin ang 5 tonelada pauna, dahil may programa silang tuloy-tuloy, 5 tonelada ng kamatis sa halagang 25 pesos. Times 6 mahigit ang kinita ng magsasaka. At ito pa, pag kinumpute yung halaga na dadalhin yung kamatis mula Rizal, Nueva Ecija hanggang Muntinlupa, dagdag na 5 piso, 1 kilo. Ibig sabihin, pagdating dito sa Maynila,
30 pesos lang ang 1 kilo ng kamatis. Kung gusto nilang kumita, di dagdagan nila ng 10 piso kada kilo. O di ibig sabihin, 40 pesos lang ang 1 kilo. Bakit 100 peso? Ang ibig sabihin, pag maayos yung suporta sa magsasaka, maayos ang trabaho para madalhin sa merkado, kaya nating pababain ang presyo ng pagkain ng hanggang 60% less. At pagka meron ng pambili sa mura na pagkain, yung matitipid pwede na sa ibang panggastos natin, sa gamot, sa kuryente, sa tubig, di ba? Yan ang dapat natin gagawin. At tayo ay magpa-file ng resolution sa Senado kung tayo ay manalo, pumatok sa kabilang sa kahoy, iimbisigahan natin yan. Sasabihin natin ba't di ginagawa ng PA yan. Tatanungin natin, kayo, gobyerno, may batas na. Magkano ang binibili ninyo direkta sa mga magsasaka taon-taon at mangingisda? Magkano? Kung karampot lang yan, bakit nyo hindi binibili? Dahil ba walang tongpats? Dahil ba kapag trader ang binibilhan, eh merong kickback? Hindi pwede yan. Bubusisiin natin yan. Kaya kung kaya, tinalang huling punto, kung kaya ng Senado na mapa-aresto si Alice Go. Hindi ba na-aresto si Alice Go? Dahil sa investigasyon ni Senator Risa, kailangan natin ng dagdag na Senator Risa kaalyado rin. Kaya natin sa pamamagitan ng pag-iimbestiga na arestuhin ang pagtaas ng presyo ng pagkain ng iba pang bili. At ang huli kong pakiusap, kanina hinahanap si Sharon. Wala man dito si Sharon na sa aking puso. Nandito sa puso ko. Pero meron din ako narinig, gwapo pala sa personal si Senator Lee. Hindi ko alam kung ako'y matutuwa o matulungkot. Dahil kung hindi niyo pa ako nakikita sa personal, ano ang turing ninyo sa akin? Iba daw ang itsura sa TV. Maliit daw. Pero sa turing na matigas! Ngayon alam niyo na ba't na-inlove si Sharon? At pag tinanong kumusta na si Sharon, ang sagot ko ngayon, patay na patay ka lang sa akin. Huwag mo yung pagkalanta. Ako patay sa kanya, patay mo siya. Pero ang huli, napakiusap, huwag naman po ninyo kayo bumoto dahil buwan mo pala ako sa personal. Diba? I-chismis na ninyo pag-uwi ninyo dun sa mga hindi pa nakakakita sa akin na guwapo sa personal si Kiko. Mag-marites na kayo. Pero ikagdag ninyo. Pero huwag natin iboboto dahil guwapo siya. At huwag natin iboboto yung mga dahil guwapo o sikat. Iboboto natin dahil guwapo ang hangarin. Guwapo ang record of service. Guwapo ang naging pagsilbi sa bayan. Yan. Isiwala tayo po ay ng house to house. Konting record na lang. Wala pa tayo, nabas-pasok pa tayo sa top 12. Pero itong huling 30 araw, sa tulong ninyo, sa pag-house to house ninyo, sa inyong pagkukumpinsi, huwag natin awayin, kumpinsihin natin, ay makakatiyak tayo, may mapanalo natin ang ating kandidatura dahil sa ating sama-samang pagkilos. Magandang tanghali sa kanilang lahat. Maraming salamat. Salamat po. Kung hindi kayo nagsasama-sama, ipagsasama-sama namin kayo. Ganyan! Kayo naman talaga ang magbubuo niyan. Kaya, sige nga, mag-review muna tayo kasi baka magkakalimutan tayo pagkatapos. Numero numero, baka mamaya ibabashade din nyo Ha? Sige. Bamakino, number 5. Okay Kiko Pangilinan, number 51. Puro 5 Heidi Mendoza, number 45. Okay Luke Espiritu, number 25. Ayos, ayan. Sige memorize natin 525. Tapos, Kiko muna to sa Heidi Luke 5, 51, 45, 25. Palagay nyo na sa isip nyo. 5, 51, 45, 25. Itayan nyo yan sa loto, mananalo kayo. Pag nanalo kayo, kukuha ko ng porsyento. Kasi tip ko yan sa
matindi ang welcome para sa atin, ako ay komportable. Ako ay komportable na kayo ay mga kasangga at hindi kayo para sa kadiliman at kasamaan. Yes! Meron ba dito para sa kadiliman? Wala! Sigurado? Sigurado! Meron ba para sa kasamaan dito? Wala! Umiiral pala tayo? Kasi akala ko, sila lang eh. Hindi talaga. Pagka pinapanood ka kanilang sarili, akala ko talaga sila lang ang umiiral sa mundo. Yung umiiral lang sa mundo, pipili ka lang sa kadiliman. Kung hindi ka sa kadiliman, sa kasamaan ka. Ngayon, iisang boses sasabihin natin na umiiral tayo ha, isang boses ha, ang dami pala ninyo. Ang dami nyo pala. Sino dito ang nasa kadiliman? Sino dito ang nasa kasamaan? Sino dito ang nasa kabutihan? Ito lahat yun. Ibig lang sabihin, posible. Diba? Posible na ang merong kapangyarihan sa ating lipunan ay hindi magnanakaw. Posible rin na ang pwedeng mamuno sa ating bansa ay hindi mamamatay tao. Posible na maging makamasa ka. Posible na maging makamanggagawa ka. Posible na maging magsasaka ka. Posible na maging makamaralita ka. Posible na ang politika natin ay politika ng mga api, yung mga nasa baba, hindi politika ng mga political dynasty. Posible yun. Wala akong pinpin na akap dito. Aakapin ko na lang kayo isa-isa. Wala akong pinpin na akap. Posible yun. Posible ang politika ay hindi nanggaling sa mga pinamumod-mod na galing lang din sa ating buwis. Posible na ang politika, posible na merong mga nandun sa baba. Masang Pilipino, ordinaryo manggagawa, maralita, ordinaryo magsasaka, ordinaryo mangingisda, na nandirito, naboboto hindi dahil sa ayuda, hindi dahil sa akap tupad. Hindi totoo yun na talaga bumoboto lang dahil sa akap tupad o kaya vote buying. Posible na bumoboto at tatangkilikin ka dahil sa iyong plataforma, dahil ikaw ay para sa mga plataformang yun, hindi para sa budots. Pagka sumayaw ako ng budots dito, ipa-firing squad nyo na ako. Dahil hindi ko gagawin yan. Ha? Sampalin nyo na ako isa-isa. Pag sumayaw ako ng budots dito, o kaya ako'y kumanta ng Wonderful Tonight. Batuhin nyo na ako ng monoblock. Dahil ang bibig ko dito ay plataforma. Isa-isahin ko lang. Sahod na nakabubuhay. Dahil ang sahod natin, below the poverty threshold. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede na ang iyong bansa ay nakatungtong sa generalized pauperization ng lahat. Imagine mo mga figures. Imagine mo, below the poverty threshold, pag nagsahod ka, pag nagtrabaho ka ng 8 hours, pag sinraduhan ka, babagsakan below the poverty line. Mula Region 1 hanggang Region 12, walang exception. Kasi iba pang sahod. Pagdating sa Rizal, 400 plus. Isang talon lang. Di ba? NCR lang. Pasig na, 645 pa iba-iba. Dapat puwagin ang Regional Wage Board. Isang national wage. At ang national wage ay nakabubuhay dapat. Nakabubuhay. Walang dignidad. Sinasabi ko sa inyo, walang dignidad ang gobyerno sa mga ganong klaseng figura. Imagine mo, gobyerno ka, presidente ka, senador ka, congressman ka, anong harap mo sa isang bansa na below the poverty threshold ng sahod? Na 27%, 27.2% ang mga nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger.
pinakamataas simula pa ng COVID, involuntary hunger, ibig sabihin walang makain. Tumaas. Ibig sabihin ng 27.2%, mas marami pa sa 1 out of 4 na pamilyang Pilipino nagugutom. Ano namang dignidad? Anong dangal mo na nakaupo ka sa Senado, nakaupo ka sa House of Representatives, nakaupo ka sa Malacanang, na ganyan ang performance? Ganyan. Walang dignidad doon, walang pride na pwede mong sasabihin. Kaya hindi na po pwede na ang sahod natin ay ganyan. Sahod na kabubuhay, kailangan ipasana at alam nilang hindi ako nagbibiro. Alam niyo hindi ako nagbibiro dahil buong buhay na namin pinaglalaban yan. May eleksyon man o wala, bilang labor leader, pinaglalaban namin yan. Ilang welga ang natutulog ako sa picket line mismo. Sarili ko ang aking katawan, ang pinangaharap sa mga magdidimolis na pulis para ipaglaban ang mga manggagawa, para sa kanilang sahod, para sa kanilang karapatan, sa security of tenure, para hindi sila itrato na para mga hayop. Walang seguridad sa trabaho, mga kontraktual. Buhay ko ng tinaya, karir tinaya ko. Karir. Kaya hindi yan pangako, hindi yan plataforma. Alam na alam nila na hindi kami nagbabluff. Pag sinabi namin sahod na nakabubuhay, talagang nagdasal na ang mga hari at bukol, ang mga kapitalista at mga employer na matagal nang yumaman dahil ginutom nila manggagawa at ginawa nilang kontraktual. Hindi rin ako nagbibiro sa sinasabi kong dapat mawasak ang mga manpower agency dahil yan ay mga linta, walang silbi. Kailangan regular ang lahat ng mga manggagawa. Kailangan direct hire. Yang kontraktualisasyon na yan ay isang artificial na imposisyon. Wala namang silbi ang mga manpower agency na yan. Yan ay simpleng mga linta na namoporsyento sa sweldo ng mga manggagawa. Hindi rin ako nagpipiro dyan. Hindi ako nagpipiro dyan. Wala rin bluff. Wala rin biro pag sinasabi namin totoong reforma sa lupa para sa magsasaka. Ipagbawal ang mga land conversion. Dapat ang mga lupain agrikultural na sa kamay ng mga magsasaka. Wala sa kamay ni Henry C. o ni Manny Villar ang mga lupain ng mga magsasaka. At dapat todong suporta ng gobyerno sa mga magsasaka. Dahil ang suporta ng gobyerno kasama ang subsidiyo, ang mga abono at mga seedling, at lahat ng klaseng suporta ay investment ng gobyerno para magkaroon tayo ng ekonomiya na nakabase sa produksyon. Hindi ako nagbibiro dyan. Hindi rin ako nagbibiro sa suporta sa mga mangingisda. Hindi rin ako nagbibiro sa suporta sa MSME. Hindi rin ako nagbibiro sa pabahay pagdating sa mga maralita. Yan ay tinatawag natin social justice package, social justice fight ng mamamayang Pilipino, kung saan sinasabi ko sa iyo bilang labor leader, nang pinaglalaban, may eleksyon man o wala. May eleksyon man o wala. Hindi na ako yumaman bilang abogado. Hindi na. Dahil ako'y naging miyembro ng Ilusang Pagawa Mass Movement, kung saan ang aking oras, talento at buhay ay dinedicate ko na sa lahat ng mga lamang ganyan. Sa mga picket line kung saan ako natutulog, sa mga demolisyon ng mga maralita kung saan nakipagbakbakan kami, nasa mga magsasaka kung saan kami nakikipaglaban ng karapatan nila sa lupa, sa mga maralita, sa mga fishing communities na inaagawan ng lupa, nandiyan kami sa forefront ng laban. Kaya hindi kami nagbibiro. Kaya kapag nakapasok kami sa Senado, sinisigurado ko sa inyo, magkakaroon ng rock and roll sa Senado. Sinasabi nila, bakit si Ato Dilok parating galit? Galit talaga ako sa kanila! Galit talaga ako sa mga dinastiya! At hindi rin ako nagbibiro na kapag nakapasok kami sa Senado, gugulong ang ulo ng mga political dynasty. Bilang mass movement leader, tinitingnan ko ang trabaho ng isang senador na hindi lamang ito dapat nagsusulat ng batas. Bawat batas na para sa mga maralita, para sa masa, para sa mga manggagawa, hindi ito na itutulak na para magkumbinsi ka lang ng mga senador. Dahil ang mga nandyan sa Senado, kung hindi man artista, na wala
walang plataforma, ay mga dinastiya na siyang mga land grabber din, na siyang nangaagaw ng lupa sa mga basayang sektor natin. Mga politiko na walang pakialam sa maralita. Kaya alam na alam ko na lahat ng batas na itutulak natin sa Senado o sa Kongreso, yan ay talagang pipigilan at pipigilan nilang mga dinastiya at mga artista na nandyan sa Senado. Pipigilan nila ang kasahod, pipigilan nila ang pagwasak sa kontraktualisasyon, pipigilan nila ang reforma sa lupa, pipigilan nila suporta sa mga maralita, pabahay sa maralita, suporta sa mangingisda sa MSME, pipigilan nila dahil ang interes na gusto nila, interes ng mga bilyonaryo na nangaagaw ng lupa, mga minero na naninira ng ating kalikasan. Alam na alam ko yan. Alam na alam ko at hindi ako ignorante sa mga ganyang bagay. Pero, ang isang maidudulot ko, ang maidadala ko sa Senado ay ganito. Ako ay isang mass movement leader. Ako ay isang labor leader. Senador man o wala, nag-oorganisa ako ng masang Pilipino para lumaban. Bilang labor leader, nag-oorganisa ako ng labor movement. Nakikisalamuha sa mga manggagawa para dalhin nila kanilang puwersa. Magtipon sila para sa isang kolektibong aksyon. Igigiit nila ang kanilang karapatan. Ginagawa ko yan bilang labor leader. Ginagawa ko yan bilang labor leader na sumusuporta sa mga maralita, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Bilang labor leader, nag-oorganisa na ako ng laban, ng bakbakan, konfrontasyon sa mga nangapi. At ito matadala ko sa Senado. Pag ako'y nakapasok sa Senado, hindi ibig sabihin ay hindi na ako labor leader. Hindi ibig sabihin, magpapalit na ako ng bihis na ako'y magiging iba na. Dadalhin ko magiging labor leader sa Senado. Dadalhin ko at gagamitin ko ang opisina, prestige, impluensya, pera, rekurso ng Senado upang bumalik sa masang Pilipino upang organisahin bilang senador ang kilusan na magkukumpronta sa mga bilyonaryo, mga land grabber, mga may-ari ng minahan, mga nangaapi sa masang Pilipino. Kukumprontahin natin sila. Gagawa tayo ng legislation kasama ang people power. Kung hindi pa kayo nakakita ng isang senador na natutulong sa picket line, makikita nyo yan ngayon. Sa mga manggagawa na lumalaban para sa sahod na nakabubuhay, para malabanan ang kontraktualisasyon. Kung hindi pa kayo nakakita ng isang senador na makikiharap kapag kayo ay pinidemolish, hinuhuli ng pulis, makikita nyo yan ngayon. Sa mga maralita na pinapalayas dahil nilalandram ang kanilang mga lupain na matulad ni Henry C. at saka tulad ni Manny Villar, kung hindi pa kayo nakakita ng isang senador na kapag nandyan ang demolition team, makikipagkapit-pinsing sa inyo, handang maaresto, makikita nyo yan ngayon! Maraming nakakakilala ng mga kapitalista sa akin. Marami. Sa mga laban kung saan nandun ako sa hanay ng manggagawa. Alam nila, tanungin mo sila isa't isa. Isa-isa. Kung nagbabluff ba. Kilala nila ako sa Department of Labor. Kilala ako ng NCMB. Alam nila hindi ako nagbabluff. At parati silang binibigyan ng advice ng NCMB. Kapag sinabi ni Atty. Luke magwewelga sila, itaga mo sa bato, hindi yan bluff. Kailangan mo nang makipag-negotiate dahil hindi yan nagbibiro. At ganyang warning din ang sasabihin ko sa lahat ng mga nangaapi sa masang Pilipino. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Kaya kung gusto ninyo, pigilan na ako ngayon. Pag
ang trahedya ng matitinong kandidato tuwing kampanya. Tuwing kampanya, parang piyesta ang buong bansa. May libreng lugaw, may artista sa entablado, may palog, may pakonsyerto. Pero sa likod ng kasiyahan, merong mas malupit na baha. Ano kaya yun? Ito ay baha ng kwarta, baha ng ads, baha ng pangakong kay gandang pakinggan, pero kay tagal nang napako. At sa gitna ng lahat ng ingay, natatabunan ang mga kandidatong matitino. Sila yung walang gaanong pera, pang-propaganda at ads. Pero sila ang pinipuri natin tuwing hindi campaign season. Sila yung hindi kayang bumili ng airtime sa radyo o sa TV. Pero malinaw ang kanilang advokasya. Sila yung walang propagandista sa media, pero tapat ang serbisyo nila. Sila yung hindi makapagpapagawa ng mala MMK na commercial, pero may track record na hindi gawa-gawa lamang. Kapag hindi eleksyon, pansin nyo, sila yung mga bida, yung mga walang pera pero matitino at matatalino. Sasabihin natin, si Miriam Defensor Santiago, siya dapat ang naging presidente. Si Raul Roco, yan yung tunay na leader. Kung buhay si Pepe Jokno, walang duda, ipopoto ko siya. Si Salonga, si Cañada, si Joker Arroyo, si Emilio Javier, at si Lenny Robredo. Diba? Bakit wala nang katulad nila ngayon? Ganun po ang mga sabi ng mga tao pag hindi eleksyon. Pero kapag eleksyon na, biglang tumatahimik ang suporta. Tahimik na tayo. Bakit kaya? Karamihan ng botante gantong-ganto. Kasi, mas maiingay ang mayayaman, ang may mga pera. Kasi sila yung may pang-ads, di ba? Sila may maraming campaign materials and everything. Mas visible ang may budget. At mas mabilis tayong mauto. Yes po, mabilis tayong mauto. Madalas, sobra. Isang libreng t-shirt, isang sakong bigas, isang pa-selfie, biglang burado ang dekada ng pagnanakaw, biglang okay na ang manggabo. Kasi mabait naman siya. Kasi at least nagbibigay siya ng pera. Bakit po ganun? Bakit ang tagal nating magsuri, pero ang bilis nating masilaw? Bakit kung sino ang may pondo, sila lang ang may boto? Bakit kung sino ang matino, sila lang ang laging natitira sa dulo ng listahan? Katulad ni Bam at ni Kiko, di ba? Nasa dulo. Pero at least 12 na tayo. Paulit-ulit natin, ang Pilipinas po ay hindi nauubusan ng matitinong kandidato. Marami tayong matitinong kandidato, maraming matitinong politiko, maraming matitinong tao. Pero nauubusan tayo ng lakas ng loob para ipaglaban itong matitinong kandidato. Yan po ang nangyayari. That is the reality of our elections, sad to say. Paulit-ulit tayo nagsasabi ng sayang. Sayang si Miriam, sayang si Roco, sayang si Jokno, sayang si Salonga, sayang si Robredo. Sayang ang pagkakataon. Pero sa totoo lang, hindi naman po sila ang nasasayang eh. Hindi sila. Kasi itong mga kandidato nito, matalo din sila sa eleksyon. May mga sarili silang buhay na okay, komportable and everything. Ang hindi na re-realize ng mga botante, tayo. Tayo po ang paulit-ulit na nasasayang. Tayo.
Tayo ang bumuboto sa hindi dapat. Tayo ang nagboboto sa magnanakaw. Tapos magugulat tayo na walang boto ang ospital. Tayo ang kumakampanya sa manloloko, tapos magtataka tayo kung bakit walang matinong batas. Tayo ang nagpapasilaw sa promo, sa poster, sa press release. Kaya lahat ng may billboard, sila lang ang may malasakit. Hindi lahat ng may pa-concert, sila lang ang may plataforma. Hindi lahat ng may pera ay may prinsipyo. Mas marami sa kanila ang babawiin ang bilyones na nagastos nila pag nasa pwesto na sila. Ang boto hindi dapat binabayaran. Pinag-iisipan po ito. Ang boto hindi dapat nabibili. Ipinaglalaban po ito. Panahon na para huwag na tayong malulod sa baha ng kwarta. Panahon na para iakyat natin ang mga kandidatong hindi magnanakaw. Panahon na para hindi na lang tayo tagahanga nila Miriam, nila Rocco, nila Jokno, nila Robredo. Panahon na para bumoto tayo para sa kanila at para sa mga katulad nila. Kasi kung hindi tayo titigil sa pagiging ututo, walang patutunguhan ng bayan. At baka sa sunod, hindi lang kandidato ang masasayang, baka ang masayang ay ang buong bansa na. Yun lamang po ang gusto kong i-impart sa inyo. Nabasa ko lang po yun, okay? May disclaimer na agad ako. Baka kasi ikot ako ni Nats. Anyway po, ako po'y buo ang loob ko na itong mga leaders na nandito ngayon, 533 po tayo lahat. May mga hindi nakapunta, okay lang. Ang wala lang pong representative dito, San Mateo and Rodriguez. Ako po'y nag-aalala na every time nag-reach out ako sa inyo, I see the same people. I see the same leaders. And what does that tell me? Ang sinasabi po sa akin at sa puso ko, sa utak ko, ito yung mga leaders na matitino. Naiiyak ako. Ito yung mga kasama ko kay Lenny. Si Lenny. Naalala nyo? Na ang pangit ko na talaga nun. Ang pangit natin lahat. Ang losyang na natin nun. Ang itim na natin. Pumupunta tayo sa mga matatarik na lugar. Nag-house to house tayo. Kahit kukunti na yung pera natin, pinagkahati-hati natin. Ito yung mga leaders na nakita ko na hindi nagpapauto. Kayo ang tunay na puso ng bayan Pilipino. Kaya po, nakikiusap po niya ako sa inyo. Panahon na ulit para lumaban tayo at iluklok natin yung mga karapat-dapat. Iilan lang po ito. Iilan lang ang pinapakiusap ko sa inyo. ML Party List number 6 sa balota. Nasa likod po ng balota ang party list. Huwag niyo pong kalimutan si Ma'am Laila na inalay ang kanyang almost 7 years ng buhay niya. Ako po, I was there from the very day na kinuha siya sa Senado para ikulong. Kasama ko siya sa sakyan na dinala sa krami. Kasama ko siya nung nagpapapicture siya sa krami. Kasama ko siya sa unang minuto na isinara yung gate ng selda niya. And from then on, lagi po akong nasa krami. Nag-aatid ako ng pagkain, binibisita ko siya, nadidepress kami magkasabay. Hindi niyo po, hindi natin lahat may imagine kung anong pinagdaanan ng isang Laila de Lima sa loob ng kulungan. Siya lang ang mga nakaramdam nun. Kahit ako, kahit lagi ko siyang binibisita nun, hindi ko ma-imagine ang makulong ng almost 7 years sa selda na bawal ang aircon. Si Ma'am Laila po ay, siya din ay galing sa maayos at komportableng buhay. May kaya po sila sa iliga. Common Commissioner, nung panahon ng matitinong ng mga tao, yung tatay niya, abogado din. Ang nanay niya po, napakatino din. Galing siya sa maayos na pamilya, pero tiniis niya yung araw-araw na init, lamig, lungkot, dun sa selda. Lalo na ng COVID na bawal siyang bisitahin. Hindi mo ma-imagine. Kaya po ngayon, nakikiusap ako sa inyo, personal.
Number 6, ML Party List sa likod ng bolota. Pag binoto po natin yan, binoto natin ang isang Laila de Lima. Okay? Si Senba Makino. Bakit si Senba Makino? Ako sa totoo lang po, NPC po ako. Die-hard NPC po ako. Pero nagpipilitit ako ng kandidato, hindi base lang sa partido, kundi base din sa kwalifikasyon. Siyempre, may mga taga-NPC na qualified din, di ba? Pero ito pong nilalako ko sa inyo, sila kasi yung nasa baba na super qualified. Number 12 to 18 sila. Kaya dapat mag-double time. Senba Makino at 35 years old. Senador na po siya. At 37 years old, siya na po yung campaign manager ni Lenny Robredo na nationwide. Ang dami niya na pong batas na naipatupad. Napakatilong bata. Actually, mas matanda ako sa kanya eh. 47 pa lang yata siya ngayon. I don't know, 45 or whatever. Pero, tingnan niyo naman, consistent siya sa advocacies niya. Naalala niyo, nakasama natin yung asawa niya nung time ni VP Lenny sa dito rin. Nagplano tayo ng Grand Rally sa Rizal. Ang kasama natin yung asawa niya lagi. Si Kiko Pangilinan, wala na akong masasabi pa kay Kiko Pangilinan. Consistent din siya sa kanyang lahat ng advocacies. Si Atty. Luke Espiritu, mula kinder hanggang law school, atlista, mayaman, pero nasaan siya? Pro bono ang mga kaso niya, mahihirap ang pinaglalaban niya. Hindi na po siya yumaman bilang abogado. Nakaya naman ang isang abogado mag-charge ka, minimum yan 3,500 per hour, ha? Magkukonsulta ka lang. Pero si Atty. Luke, ano ginawa niya? Inalay niya na ang buong buhay niya sa mahihirap, sa manggagawa, sa mangingisda, diba, sa farmers. Yun lang po. Kaya po ako hindi nahihiya tumulog sa inyo ngayon. Dahil karapat-dapat po yung napakinggan natin na mga kandidato ngayon. Muli po ako nagpapasalamat. I am very elated to see you all again. Alam ko po, this is not the last time. Kasi alam ko, sa paulit-ulit nating pakikibaka, kayo pa rin ang makakasama ko. Maraming salamat po. Love na love ko kayo lahat. Thank you so very much. Love you! Thank you very much.